Mga kaibigan, mga kababayan, ngayong araw po ng Biyernes, November 15, 2024, meron po tayong latest na weather update dito po kay Bagyong Ophel. At eto naman pong si Bagyong Pipito ay nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. Bago natin nilamin yung kanilang track intensity at yung mga lugar na posibleng maapektuhan, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahita rin ang notification bell. Importante yan kaibigan para lagi ko kayong ma-notify sa lagay ng ating panahon. So unahin na muna natin mga kaibigan, eto nga pong si Bagyong Ophel, which is kahapon po ay naging isang ganap na super typhoon category at naitala ang pinakamalakas na hangin niya hanggang signal number 5. Malaking pinsala po na idulot niya sa malaking bahagi ng Northern Luzon, especially po sa Cagayan at lalo-lalo na dito sa May Gonzaga, no? Tignan niyo mabuti kung gaano kalakas. Etong clip na to mga kaibigan ay yung hangin na may lakas hanggang signal number 4 at signal number 5, which is yung pinakasentro yan or mata nitong si Bagyong Ophel. Sa ngayon mga kaibigan, eto pong si Bagyong Ophel mga kaibigan, no, ngayong alas 5 ng umaga, lokasyon niya ho ay merong layo na 115 kilometers west of northwest of Calayan, Cagayan, at humina na po siya mga kaibigan sa 140 kilometers per hour. Isa na lamang pong ganap na typhoon category pa northwest ang kilo sa bilis na 20 kilometers per hour. Paglipas ng ilang mga oras mga kaibigan, pagdating po ng hapon ng alas 5 ngayong araw, tatahakin naman nito nga pong si Bagyong Ophel ang lokasyon na may layong 195 kilometers west of Itbayat, Batanes, at mas lalo pa siyang humina sa 120 kilometers per hour. Pero isa pa rin ganap na typhoon category pa northwestward ang kilos sa bilis na 15 kilometers per hour. Pagdating naman mga kaibigan ng November 16 sa ganap na alas 5 ng umaga, no, ito'y unti nang lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang kanyang pinaka-exact na lokasyon ay may layong 220 kilometers northwest of Itbayat, Batanes, Huyan. At nakita naman natin, isa na lamang itong ganap na severe tropical storm na may lakas ng hangin na 95 kilometers per hour. So kailan ho ba lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility? Etong si Bagyong Ophel. Ipapakita ko sa inyo yung pinaka-latest track niya mga kaibigan, which is nakita naman natin. Ito ho, no, inaasahan ho na lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Etong si Bagyong Ophel pagdating pa po ng November 18, Monday ho yan mga kaibigan, sa ganap po ng alas 5 ng hapon hanggang sa gabi po yan. Unti-unti na pong lalabas yan. To be exact, ito'y tuluyan na nakalabas ng ating pagdating ho ng November 19 mga kaibigan. At tatahakin naman niya etong area po, no, mga kaibigan, ng Taiwan. So tignan natin mga kaibigan, no, yung mga lugar pa na posible niyang maapektuhan hanggat hindi pa po siya nakakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan mga kaibigan, meron pa rin tayong mga warning signal na nakataas po sa ilang bahagi po ng Eastern Cagayan mga kaibigan, sa Batanes area, the rest po ng Cagayan, Northern Isabela, Northern Apayao, Northern Ilocos Norte mga kaibigan. Meron din tayong warning signal dito nga po sa ilang bahagi po ng Abra, Kalinga, Apayao, Mountain Province, the rest po ng Ilocos Norte, kasama rin dyan ng Ilocos Sur, Isabela, Northern La Union mga kaibigan, Northern Aurora, Ifugao, the rest po ng Abra, kasama rin ng ilang bahagi ng Benguet, Nueva Vizcaya, at Northern Quirino. Yung mga lugar po na merong warning signal mga kaibigan ko, posibleng maibabaho yan mga kaibigan paglipas po ng 12 hanggang 24 oras dahil lumihina na po eto nga pong si Bagyong Ophel habang papalayo po sa ating Philippine landmass, especially po dyan sa may Northern Luzon. Ang pinaka mas maapektuhan po ngayong araw ay ito pong area ng Batanes at Babuyan Island mga kaibigan dahil dyan po dadaan yung pinaka-sentro or mata nito nga pong si Bagyong Ophel mga kaibigan. Bukod pa po dyan mga kaibigan, inaasahan meron din ho tayong heavy rainfall outlook, which is ito po yung dami ng ulan na posibleng maranasan. Inaasahan po ngayong araw, heavy to intense rain po ang posibleng maranasan na merong 100 to 200 mm na pag-uulan ang mararanasan sa malaking bahagi po ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Apayao. Moderate naman to heavy rains ang posibleng maranasan dito nga po sa may ilang bahagi ng Abra, Kalinga, Mountain Province, ilang bahagi ng Isabela na meron pong 50 to 100 mm na pag-uulan. Bukas naman nasahan natin ng heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm na pag-uulan sa malaking bahagi ng Northern Samar, Eastern Samar
at Sorsogon. Ito po yung dahilan ng trap or extension nitong hangin nga po ni Bagyong Ophel habang papalayo po ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa kalaman ng lahat, mas malakas yung hangin doon sa mata or sentro po nitong si Bagyong Ophel. Pero yung extension ng hangin niya o yung trap ng kanyang bagyo mga kaibigan ay mas marami yung ulan na naidudulot. Kaya hindi nakakapagtaka kahit hindi po direkta natatamaan yung ibang lugar dyan sa may Northern Luzon ay malalakas po yung pag-uulan na nararanasan. Yun nga lang, merong malakas na ulan pero yung hangin hindi ganoon kalakas mga kaibigan. May pagkakaiba ko kasi yan. Pag meron tayong signal number 4 and 5, yung hangin po madalas yung mas malakas doon pero kakaunti yung ulan na naidudulot po mga kaibigan. At inaasahan din mga kaibigan ko, meron tayong gale warning ngayong araw po sa ilang bahagi po ng Northern at Eastern Seaboards po ng Northern Luzon mga kaibigan. Kasama rin ng Eastern Seaboard po at Central Luzon mga kaibigan. Kasama dyan ng Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, lalo-lalo na po yan. Isabela, Aurora. Yung mga lugar na na yan, binabalaan po tayo na huwag munang pumalaot, especially yung mga motor bangkas, yung mga sasakyang karagatan natin mga kaibigan. Yung mga mangingisda, alam ko yan yung pangunahing kabuhayan sa mga lugar na yan. Pero i-make sure muna natin ng ating mga sarili, safety ang mas mahalaga lalo na po't may bagyo. Hintayin na muna nating makalabas itong si Bagyong Ophel bago pumalaot sa karagatan malapit dyan sa aking mga lugar po na nabanggit. So mga kaibigan, bukod po kay Bagyong Ophel, meron na naman tayong panibagong banta ng bagyo na minomonitor ngayon na nakapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po si Bagyong Pipito mga kaibigan na isa ng ganap na typhoon category. Alamin natin yung lugar na kanyang posibleng daanan mga kaibigan. Ngayong araw mga kaibigan, etong si Bagyong Pipito po ay may estimated pong layo mga kaibigan na 690 kilometers east of Eastern Samar po mga kaibigan. At dahil nga typhoon category siya, nasa 120 kilometers per hour na agad ang lakas ng kanyang hangin. Pa-westward po ang kilos sa bilis na 30 kilometers per hour. Paglipas naman po ng ilang oras, pagdating naman po ng alas 8 ng gabi mga kaibigan, tatahakin naman ito nga pong si Bagyong Pipito ang lokasyon na may layong 375 east of Eastern Samar pa rin yan. Mas lumapit siya mga kaibigan na meron lakas pang hangin na 130 kilometers per hour. Isa pa rin ganap na typhoon category. Tignan nyo mabuti mga kaibigan yung pinaka-latest track niya. Nakikita natin medyo delikado ito dahil malaking parte po ng Central Luzon ang direktang tatamaan po nito nga pong si Bagyong Pipito. And ayon sa ating forecast, ito medyo hindi makakalihis dahil nakasagad siya. Unlike po kay Bagyong Ophel, yung pinakadulo niya ay kayang nag-record po kaya nakita naman natin hindi malaking parte or ilang bahagi lamang ng Northern Luzon ang kanyang naapektuhan. Yung pinakamata naman nito nga pong si Bagyong Pipito mga kaibigan ay inaasahang tatama sa malaking bahagi po ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, ilang bahagi po mga kaibigan ng Metro Manila at Eastern Visayas. Yung mga lugar na yan mga kaibigan, iisa-isahin natin para ngayon pa lamang po ay makapaghanda na. Tingnan natin mga kaibigan, unahin na muna natin dito po sa Metro Manila, which is normally Metro Manila malawak yan, maraming lugar yan na nasasakop mga kaibigan. Isa-isahin natin para clear din po sa ating mga kaibigan at hindi po kayo malito. Sa Metro Manila, kasama sa mga lugar na yan ang posibleng maapektuhan itong si Bagyong Pipito, ang Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Pasig, Pateros, Quezon City, San Juan, Taguig at Valenzuela. Dito naman po mga kaibigan sa Central Luzon ay ito yung mga lugar Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales. Yan yung mga lugar na posibleng maapektuhan din ito nga po si Bagyong Pipito. Dito naman tayo sa Calabarzon, kasama dyan ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. At dito naman sa Bicol Region, which is ito normally laging dinadaanan din ng bagyo. Kasama dyan ang mga lugar po ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate
at Sorsogon. At ay na rin sa ating forecast mga kaibigan, kapag ka naglandfall po itong si Bagyong Pipito sa Philippine landmass natin, dyan sa mga lugar na aking nabanggit, posibleng maitala siya hanggang signal number 4, which is ito ay nasa typhoon category. Pero as of now, dahil nga medyo malayo pa ito, hindi po ito nakikitaan ng potensyal na magiging isang ganap na super typhoon category. Pero take note mga kaibigan, tulad ng aking sinasabi, marami pang pwedeng mangyari sa forecast. Ito nga po si Bagyong Pipito. Masyadong malikot yung kanyang pagkilos, no? Kahit nakikita natin na direkta siyang tatama dito po sa may bandang Central Luzon mga kaibigan, posible pa naman niyang magbago, no? Posible din na humina ito pag naglandfall sa ating Philippine landmass, no? Or posibleng lumakas. May mga pagkakataon kasi na kapag ganitong direktang tatama ang bagyong mga kaibigan, humihina, no? Unlike sa mga bagyong nagre-recurve, malalakas po talaga yung mga potential na yan. Kaya naman, yung mga lugar na aking nabanggit, ngayon pa lamang ho ay mag-ingat tayo sa banta nitong si Bagyong Pipito. Unang-una, lagi po natin tandaan, may paalala ako sa inyo, no? Unang-una, lagi nating alamin at maging inform tayo sa lagay ng ating panahon, no? Pangalawa, i-safety po natin yung ating mga kagamitan sa banta po ng pagbabaha, no? At itong si Bagyong Pipito, lalo-lalo na po dyan sa Metro Manila, ang dami po dyan, sobrang mababa ang lugar, lagi pong binabaha. Yung tipong umulan lamang ng 1 hanggang 2 oras na malakas sa tuloy-tuloy, automatic nagkakaroon ng pagbabaha. Marami ho kasing baradong mga kanal dyan, no? Kaya naman yun yung nagiging main cause talaga na mabilis ang pagbabaha. At yung pangatlo mga kaibigan, mag-imbak po tayo ng pagkain, natatagal po ng 2 hanggang 3 araw. Nakita nyo naman, no? Dyan sa may Cagayan mga kaibigan, sa Gonzaga, sobrang lakas ng hangin. Hindi kayo makakalabas kapag meron nakataas na signal number 3, 4 at 5 sa mga lugar po ninyo dahil delikado talaga yung ganoong kalalakas na mga hangin. Ang sunod natin mga kaibigan, no, magkaroon tayo ng communication plano sa dapat nating gawin. At isa pa mga kaibigan, manatili tayo sa ating mga kabahayan, lalong-lalo na kung wala naman tayong importanteng gagawin sa labas. Mas maganda po ang safety natin. Marami din nagtatanong, once daw po ba na maglandfall etong si Bagyong Pipito sa mga lugar po na aking nabanggit dyan sa Metro Manila, Calabarzon, Metro Manila, no, sa Central Luzon, automatic daw po bang walang pasok? Yes mga kaibigan ko, automatic na walang pasok, lalong-lalo na kung meron tayong warning signal number 1, 2, 3, 4 at hanggang sa 5 mga kaibigan. Ang signal number 1 mga kaibigan, sinasabi nila na hindi naman daw yan kalakasan, pero dyan nga po nagsisimula yung paglakas ng bagyo. Habang papalapit po kasi yung pinakasentro, mata ng isang bagyo mga kaibigan, ay mas tumataas yung warning signal na naitatala po sa isang lugar. So para din sa karagdagang impormasyon, no, ay makipag-ugnayan din tayo sa ating LGU. But as of now, ito ay preparation na sa atin dahil etong si Bagyong Opel, as of now, medyo malayo-layo pa ito ng konti. May oras pa tayo para maghanda, no, sa posibleng mangyayari dito kay Bagyong Opel. Basta i-ready lamang po natin yung ating sarili at ikalma mga kaibigan. Huwag tayo masyadong kabahan. Nandyan na ang bagyo. Kung patuloy tayo mangangamba mga kaibigan, wala pong mangyayari. Hindi tayo makakapag-focus at hindi magiging normal ang ating pamumuhay. Palagi na lamang tayong mag-aalala. Alam ko natatakot po kayo dahil marami tayong nakikita kabi-kabila ang mga update about super typhoon, yayanigin ng Luzon. Nakita naman natin, hahagupitin. Yun yung mga update na naglalabasan ngayon, which is nagbibigay ng lalong pangamba at takot po sa mga Pilipino. Ang gawin natin ngayon, manalangin tayo ng tainim sa Panginoon at para yung kaligtasan ibigay po sa atin mga kaibigan. Nakita nyo naman, kahit naging super typhoon category, itong si Bagyong Opel ay hindi po siya naging sobrang mapaminsala. Doon naapektuhan ang Cagayan area mga kaibigan, pero hindi ito tumagal ng sobrang tagal mga kaibigan. Naging super typhoon category siya sa signal number 5, pero ilang oras ay naibaba din po agad mga kaibigan yung warning signal niya. So yun lamang po ang update natin for today, and please huwag niyo pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel para updated po kayo sa ating mga weather update. Maraming salamat. Magandang araw po ng Biyernes.